pag-usapan muna natin yung kahapon. Ay, dahil, yung nangyaring campaign dyan sa, sa Liwasan Bonifacio. Liwasan Bonifacio. Anong masasabi mo? Ay, grabe doon. Oo, sobrang talagang puno. Kasi inikot nating dalawa yun. Okay. Inikot namin dalawa para makita namin kung gaano kadami yung tao. At doon, kami, sa bawat liblib doon, pinuntahan namin, pero puno pa rin. At saka nagtiyaga yung taong bayan kahit umaambon kahit na patuloy ang pag-ulan talagang sinamahan po nila yung Duterte senatorial candidate doon. At ang napansin ko nga doon, partner, is yung mga pulis na nandun ay hindi lang basta nagbabantay. Nakikinig din sila doon sa mga mensahe ng ating mga senador na Duterte at kahit mainit at umulan, nandun pa rin sila. Hindi nagpatinag ang mga tao dahil sa pagsuporta sa ating Duterte. Tsaka iba yung yung impact doon lalo nung nagsalita na si VP Sara, yung mga nandoon sa unahan talagang naglapitan para lang mapakinggan at makita si Vice President Sara Duterte. At isa pa doon sa isa doon sa pinaka talagang pinagsigawan ng tao, yung speech ni Pastor Apollo Siki Buloy, na talagang sobrang ganda at talagang ikinatuwa ng mga tao doon po sa Liwasan na Bonifacio. Kada salita ay talagang naghihiyawan sila. So lahat naman talagang talagang tanggap or mainit ang tanggap ng mga tao diyan sa Liwasan Bonifacio. Pero iba yung kay Pastor Iba. Parang, tsaka pati yung mga yung mga tawag dito, yung mga kandidato nakapokus sa kanya, manood, talagang tumalikod diba? Nakatalikod habang nakikinig kay Pastor. Kagaya nga ng sinasabi, si Attorney Jimmy Bondok napapailing na lang sa mga plataforma ni Pastor Apollo Siki Buloy. Pati si Senator Robin talagang sobra yung palakpak niya doon nung habang pinapakinggan niya yung plataforma ni Pastor Apollo Siki Buloy. At lalo na yun, syempre, yung mga nanonood at yung mga nakikinig na mga kababayan natin at syempre yung mga kapulisan na halos ilang truck ata yun. Ang dami, no? Ang dami yung mga pulis na nakapaikot po sa Liwasan Bonifacio na hindi lang sila basta yung kagaya ng sinabi ni Paring RJ, hindi lang po sila basta nagbabanday, kundi sila po ay naririnig. Yung iba nga pumapalakpak pa sa totoo lang, no? So, napakaganda hong tingnan lamang. At syempre, yung mga kasamahan, yung mga kasamahan ni Pastor na mga Duterte senatorial candidate na kanya-kanya ding plataforma at sobra din kaganda ang kanilang mga hangarin para sa ating bayan. Parang RJ. At yung napansin ko nga talaga doon, hindi lang yung mga, kasi mapapansin natin pag kay OJC, mga may uniform yan sila meron. Pero yung iba, pag talaga nagsalita si Pastor ng yung nagustuhan nila, talagang sigawan kahit hindi mga kay OJC. Tsaka mapapansin natin na talagang yung speech ni Pastor, yun talaga ang pinakamalakas na sigawan bukod doon kay VP Sara. At ang maganda nga doon sa sinabi ni Pastor na doon sa speech niya, although recorded lang yan, pero yung damdamin ni Pastor at yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas, mararamdaman mo. Yun yung maganda. At sabi niya doon, hindi ako tumakbo para sa pera, kasi alam naman natin na hindi niya kailangan yan. Hindi ako tumakbo para sa kasikatan, kasi alam naman natin, sikat na si Pastor, hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. Ayan, wala nang kailangan si Pastor na masasabi natin na gusto niya pang magawa. Ang gusto niya na lang mangyari ngayon is yung mapaglingkuran yung mga Pilipino at maranasan ng Pilipino na hindi, yung wala sa KOJC, yung mga nararanasan ng mga member niya. Kumbaga, gusto kong ibigay sa inyo, gusto kong iparana sa inyo yung mga nararanasan ng mga member ko na maginhawa na hindi nahihirapan. Kasi nakikita naman natin ngayon sa Pilipinas, hirap na talaga ang taong bayan. Hindi natin alam naman natin kung bakit nangyayari to. Hirap na ang taong bayan, gutom, mataas ang krimen at syempre lalong-lalo na yung droga. Kaya yung nandyan sa Liwasang Bonifacio na yan ay hindi lang
nandyan para makita tong mga senador na to. Hindi lang nandyan para makiisyoso, kundi nandyan yan para sa pagsuporta ng pagbabago. Pagsuporta na gusto na nilang maranasan yung dati, yung naranasan natin kay Pangulong Duterte na masaya tayo, maginhawa tayo, walang takot. Kahit na anong oras tayo umuwi, hindi tayo katulad ngayon na meron nga tayong nakitang balita. Kung napanood nyo yun, yung sa Facebook, uso na naman ngayon yung mga budol-budol. Alam mo yung maraming merong isang magpa-park na kotse, madami sila, may mga payong, tapos sinabi nung isang tao na, oy, may nabangga ka, may nasagi ka. Ngayon, pumunta yung driver sa likod. Tapos after nun, yung isa, binuksan yung harap. Tapos kinuha yung gamit. Nagbabalikan na naman yung mga yan, kaya ewan ko, ang gobyerno talaga natin ngayon, parang wala nang pakialam. Sabi nga ni Auntie Claire, ano ba yan? Maputi na daw. Maputi na, pero kitang-kita ng taong bayan na madilim pa. Ang mangyayari dito, etong Duterte at especially si Pastor Apollo Sikibuloy is yung naalala ko nga yung kanta ni Rico Blanco, Liwanag sa Dilim. Sila ang magiging liwanag sa dilim ngayon. Kaya kailangan nating iboto yung mga yan. Tsaka yung mga diretsahang banat ni Vice President Sara Duterte na binabalita na naman ngayon ng ibang mainstream media. Grabe din yun. Isa din yun sa talagang nagmarka sa akin. At yung approach ng, syempre, ng mag-inang Kitty Duterte and Ma'am Hanilet na hindi ko akalain na kilala pala talaga tayo. Kilala ang Banateros Brothers. Pero ikaw lang ang nakapagpa-picture. Kasi ako lang tinawag ako, ay Banateros, dito ka. Samantalang ito, may balita po tayo. Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin si Vice laban sa isang mapanganib na alyansa na naglalayong panatiliin ng kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Duterte! Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterte, sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng anyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy umanong umiiwas si Marcos Jr. sa issue ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan.
Ngunit higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan nito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan ani ay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman, muling nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and let us all save the Philippines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. At ito pa ang isang balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang counter affidavit ang mga matibay na dahilan kung bakit nararapat ng ibasura ang mga kasong grave threat at incite to sedition na isinampal laban sa kanya. Kaugnay ito umano'y pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Si Jason Rubrico magbabalita. Kasama ang kanyang mga abogado, personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Department of Justice nitong Biyernes, Mayo 9. Buong kumpiyansang humarap si VP Sara sa preliminary investigation kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ang mga reklamong ito ay nag-ugat sa umano'y pagbabanta niya sa tatlong pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ay nagpakita agad at nagbigay ng kanyang counter affidavit na naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi ipagpatuloy at ibasura na lamang ang yung mga paratang mga reklamo laban sa kanya. Consistent lang naman po ang ating Vice President, parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Una nang tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang due process para kay VP Sara. Due process, pero yung with the past experiences, do you expect due process? Sabi ng mga abogado ko, huwag daw ako magsasalita. Well, we expect due process. That's the minimum, no? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Sa kabila ng mga alegasyon, buo ang paniniwala ng kampo ni VP Sara na mananaig ang hustisya at mabibigyang diin ang tunay na layunin ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Nakatakda ang susunod na preliminary investigation sa May 16. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.
At ayun na Ayun. nga. Oo, grabe. Yun na. Hinarap niya na. Pero unahin natin yung kaninang balita. Dahil ang sabi ni VP Sara doon sa kanyang speech is pinagbabayaran natin ang pagpili ng maling leader. Sige, siyempre, ayun nga, ang tinatawag natin sa mga bumoto niyan ay ni Bongbong Marcos, mga nabudol. So, doon pa lang sa part na yon na nagpumili tayo ng maling leader, dapat matuto na tayo ngayon. Kasi hindi na dapat tayo magpabudol ulit. O hindi na dapat kayo magpabudol ulit dahil sinabi nga ni Pangulong Duterte noon na ang leader na yan o ang tumatakbong presidente na yan is weak. At yung tumatakbo na yung presidente na yan is bangag. Doon pa lang malaking bagay na yon na hindi mo iboto yung tao na yon. At si Pangulong Duterte hindi magsasalita yan kung walang pinagkukunan ng impormasyon. Siyempre may mga intelligence yan. At ang isa pa, ito hanggang ngayon iwas pa rin ang iwas si Bongbong Marcos patungkol dyan sa drug test na yan. Ewan ko nga yung drug test niya nung una, yung sa matatawag natin sa, ewan ko, St. Luke's ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, kung St. Luke's yun. Pero ano lang ata yun, yun ata yung sa ihi ata. Yung parang mag-a-apply ka lang ng trabaho di ba? So yan. At ang isa pa dito, hindi naman talaga mananalo ang mga Marcos kung hindi dahil sa mga Duterte. Kung hindi kayo dumidikit sa mga Duterte. Kaya nga itong si Amy Marcos, dikit ng dikit parang survival na nga ang sinasabi natin dito. At naglalaglagan na. Meron tayong balita dyan mamaya. At ikaw, partner. Pero mamaya natin pag-usapin kay Amy. At doon nga sa nangyaring sa speech nga po ni Vice President Sara Duterte kahapon, ay ang isa talaga sa pinakamagandang narinig ko doon ay hindi problema ng Pilipinas ang Duterte. At hindi solusyon or hindi problema ang patuloy na kasi una-una ito yung nangyaring pagdala kay PRRD sa Netherlands, may nangyari ba? Bumababa ang krimen sa Pilipinas, bumababa ang kilo ng bigas, bumababa ang presyo ng mga bilihin, naging mapayapa ba ang Pilipinas? Diba lalo pa nagulo? Mas lalong gumulo nung katulad niyan, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte nung naisampay ito sa Congress. Ganun ba? May nangyari bang maganda sa Pilipinas? Di ba wala? No, kaya totoo yun Hindi problema ng Pilipinas ang mga Duterte. No, hindi po ang maaaring solusyon sa problema ng Pilipinas ang mga Duterte. Pero hindi sila ang problema ng Pilipinas. At ang number one na problema sa Pilipinas, hindi ang mga Duterte kundi ang namumuno sa bansang Pilipinas. Yan ang pinaka-problema sa Pilipinas. Dahil unang-una, kung isang weak leader ang namumuno sa bansa, kung isang addict, kung isang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang namumuno sa bansa natin, talagang yan ang pinaka-problema ng Pilipinas. No, kaya paulit-ulit nga nating sabihin yan na ganyan na maraming mga kritiko o mga anti-Duterte na nagsasalita na dapat mawala ang mga Duterte sa Pilipinas. Pero ang tanong, kung si Pangulong Duterte nga wala na dito hindi naman nasolusyonan ang problema sa Pilipinas. Pangalawa, hindi naman po hawak ng mga Duterte ang pondo ng Pilipinas. Hindi naman hawak ng mga Duterte ang pinaka-budget ng Pilipinas dito, pinaka-budget ng Pilipinas. So, paanong naging magulo? Paanong masasabing ang mga Duterte ang hadlang sa Pilipinas? Unang-una sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang humahawak po ng ating budget ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. So kung ang mga Duterte ang problema ng Pilipinas, hindi kundi yang mga taong humahawak ng budget ng Pilipinas. Sila po ang tunay na problema ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas. At isama na rin natin dyan si Pangulong Marcos Jr. Dahil lahat ng mga nangyayari dito, bakit hinahayaan niya? Katulad na lang niyan, hinayaan niya naguluhin, wasakin, bastusin ang isang relihiyon na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy.
'Diba? Kung talagang siya ay magaling na leader ng isang bansa, kung siya ay isa talagang ginagampanan niya ang pagiging pinuno sa kanyang bansa, hindi niya hahayaan lahat 'to. Kasi lahat ng problema na nangyayari, lahat ng issue na nangyayari sa Pilipinas, malaking sampal po ito sa isang leader. Dahil sa kanya po lahat ang nito bagsak. Katulad din niya yung pagpakulong kay Pastor, yung dala sa Netherlands ni Pangulong Duterte. Una-una, kahihiyan ho ng bansa natin yan. Ikaw ba naman, kauna-unahan po sa history ng Pilipinas, ng presidente, na may isang presidente na nagsuko ng kapwa niya Pilipino. At hindi lang basta kapwa niya Pilipino, kundi naging presidente pa ng Pilipinas. Tingnan niyo pong kahihiyan yun. Kaya yung mga nagsasalita dyan na ang problema ng Pilipinas ay ang mga Duterte, isa pong malaking kalokohan yun. Ang gobyerno po at ang mga Marcos, at kung sino man yung mga nasa likod ni Marcos, yan po ang tunay na problema ng Pilipinas. Parang RJ. Alam mo, partner, sa tingin ko na problema sa mga Duterte, etong Marcos administration talaga at yung dalawang humahawak ng budget na yan. Kasi nagiging tinik ang mga Duterte sa kanila. At maipasok ko nga lang dahil nga nabanggit mo yung dalawang humahawak ng budget. Sa Congress kasi, may isang mayor, hindi ko na lang papangalanan kung sino, baka pag-initan sinasabi niya yan doon sa kampanya niya, yung Congress, napakagulo daw talaga niyan. Kasi nandyan siya dati. So, pag wala ka daw kakampi dyan, hindi ka mabibigyan ng budget. Kaya ang pangit ng kalakaran dyan sa Congress kasi kung hindi ka papabor doon sa speaker kasi siya ang sabi niya ang speaker lang talaga ang namumuno dyan. Pag hindi ka pabor dyan sa speaker, wala ka, baliwala ka sa kanila. So, anong gagawin mo para magkaroon ka ng budget o maging Siyempre, kung wala kang budget, paano mo papalakarin ang ang nasasakupan mo, di ba? So, didikit. Ang ginagawa ng iba is dumidikit daw talaga doon sa doon sa speaker. Para nga naman, maging sila. Meron silang, alam mo yan, kampihan, balimbingan. Yan ang nangyayari dyan. Di ba, gusto na nga nating mawala hindi naman sa mawala. Kumbaga, maayos natin yung na yan. Kasi sa party list, napakarami. Bukod dun sa mga representative ng bawat, siguro pwede siguro yung mga representative ng bawat lugar, okay na yun Pero pag dumagdag pa yung mga party list na to, grabe, ang dami na nila sobra dyan. Unlike dun sa pagkampihan ng kampihan, kung sino ang malakas, dun sila kakampi. Unlike dito sa Senate, kahit papaano naman, may 24 lang naman sila dyan. Maayos naman yung mga yan. Sa kasi masyado ng marami. Pag marami, magulo na. Yan ang mangyayari. At babalik tayo doon ulit sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Alam mo yung pinakayo ko lang doon. So bagay, sinabi niya din naman na eto, maraming magagalit sa akin pero gagawin ko to. Nga yung pag-endorse niya ulit kay Amy Marcos. At dahil nga dyan sa pag-endorse ni Amy Marcos, may inamin. May inamin si Amy Marcos na ito ibabalita ba natin to so wala pa doon napanood mo na ba yon yung pag-amin ni Amy Marcos dito sa di umano ay ang nagko-control daw. Naglaglagan na. Oo, nagkakalaglagan na grabe to, nagkakalaglagan na tong mga magkakapatid na Marcos tsaka magpipinsan. Oo, ano pala to? Amy Marcos versus versus Bongbong versus Romualdez versus Lisa. Grabe. No? Grabe, napanood mo na ba yung video na yon? Hindi pa Pero meron yata tayong video dyan. Tama hindi ba? lang natin alam kung meron. Pero eto, may balita tayo, parang RJ. Habang papalapit ang eleksyon, kasabay ng mas pinaigting na pangangampanya ng iba't ibang partido, dumarami rin ang mga personalidad at leader na nagpapahayag ng suporta laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Si Aileen Navarro sa report. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga intriga at isyu laban sa pamilya Duterte, mga akusasyon na pilit pinapalabas upang sirain ang kanilang kredibilidad ay malinaw ang nagiging resulta nito.
Mas lalo pang humahakot ng suporta ang pamilya Duterte sa kabila ng ingay ng mga aligasyong ibinabato sa kanila. Ngayon, hindi lamang mga taga-suporta sa Mindanao, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa ang nagpapahayag ng suporta kay VP Sara Duterte. Sa Bohol, isang kilalang abogado at kandidato sa pagkakongresista ang naghayag ng matatag na suporta upang kontrahin ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ako suportahan si Vice President Sara. O katong mga senador ngayon suportahan ni Vice President Sara. Kasi sila mo'y uniglingkod nila sa Senado, sila mo'y mabutar nga i-dismiss ang complaint against Vice President Sara. Kanaibaw po, nga ang administrasyon, gihimo ng mga lakang para to ma-stop si Vice President Sara nga himong sunod na itong presidente. Mas tumitindi pa ang suporta sa iba't ibang sektor, hindi lamang sa Bohol kundi maging sa ibang probinsya kung saan iba't ibang grupo ang nagpahayag ng pagtutol sa impeachment complaint. Kabilang narito ang ilang lokal na opisyal at organisasyon na naniniwalang ang hakbang na ito ay hindi makatarungan at walang matibay na batayan. Si Atty. Pizaras na tumatakbong kongresista sa ilalim ng Aksyon Demokratiko at inadapt ng BDP laban ng Bohol na partido ni dating Pangulong Duterte ay nangakong magsusulong ng resolusyon upang i-recall ang impeachment complaint sa unang araw ng 20th Congress. Post na ko sa Facebook page na ko, Jordan M. Pizaras, na sa unang adlaw sa 20th Congress, June 30, 2025, isangat na ko ang resolution na i-recall ang impeachment complaint. Orderan ang atong panel of prosecutors na i-withdraw ang impeachment complaint. Kaya dili maayo ang impeachment complaint. Besides, it is also unconstitutional. Bukod kay Pizaras, iba pang mga leader sa iba't ibang panig ng bansa ang nagbabalak na suportahan ang panukalang ito. Tanda ng lumalawak na panawagan laban sa impeachment na itinuturing ng marami bilang politically motivated. Mas lumalakas ang paniniwala ng mga taga-suporta ni VP Sara na ang impeachment ay hakbang lamang upang pigilan ang kanyang mas malawak na ambisyon para sa bayan. Naniniwala si Pizaras na kung noon ay tila itinatago pa ang mga katiwalian, ngayon ay lantaran na anya ang pag-abuso sa kaban ng bayan. Ibinunyag ni Pizaras na 6.3 trilyong piso na national budget ng bansa, 4.3 trilyong piso lamang ang aktual na napupunduhan, habang ang natitirang 1.7 trilyong piso ay kinakailangan pang utangin ng pamahalaan. Dagdag pa niya, ginagamit umano ang mga pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad ng AIX, AKAP, TUPAD, at iba pang mga proyekto na nagsisibing kasangkapan upang mapasakamay ang pondo ng bayan. Magulo man ang mundo ng politika. Para kay Atty. Pizaras, papasukin niya ito upang tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Boholano sa unang distrito. Si Atty. Pizaras, mo serbisyo og tinuon, gikan sa kasing-kasing, suduli ko mamalit og boto. Ani Pizaras, prioridad niya ang murang kuryente, murang pagkain at malinis na tubig inumin. Gayon din ang mas maayos na access sa mahalagang serbisyo, mas maraming oportunidad para sa kabataan at mas matibay na suporta para sa kababaihan, matatanda at PWDs. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News. Ayun. Malapit yan si Atty. Pizaras ng Bohol. Oy, boto nyo yan ha, para siyempre kailangan natin ng mga matitinong matitinong Congressman. Oo, leader sa sa bansa natin. Ayan, ang pag-usapan nga dyan, yung impeachment, marami talagang tutol dyan. At ang mga nagpupush lang naman dyan talaga, yung mga kalaban ng mga Duterte. Lalo na yung mga makakaliwa. Oo, tama. Kasi sila ang sabi ko is malaking tinik nga ang mga Duterte sa kanila. Kasi kung hindi maaalis yung mga Duterte, hindi makakaposisyon itong boss nila. Sino ba ang boss nila? Di si Tamba. So kasi wala namang pag-asa yan si Tamba kung kung tatakbo yan ng 2028 pag tumakbo ng 2028 at nandiyan pa si VP Sara, siguro wala siya talagang pag-asa kasi ngayon nga kalokohan na yung ginagawa niya kaharap-harapan na, sabi nga ng dating Defense Secretary, yung pangungurakot o yung pagnanakaw sa bayan parang baliwala na lang o harap-harapan ng ginagawa ng mga
opisyal ng gobyerno. Parang wala na silang pakialam kung magnakaw sila o hindi. Wala kaming pakialam kung nakikita nyo o hindi. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta, gagawin namin to, wala kayong pakialam, bahala na kayo kung mahirapan kayo o hindi. Basta sila, okay sila, yun ang mahalaga sa kanila, partner. Yun know, yung mga mapatungkol dito sa mga sumusuporta kay Vice President Sara, alam nyo, naging maganda rin na nangyari itong naging maganda rin na nangyari itong mga nangyari na nagkahiwalay ang Duterte at Marcos. Kasi dito talaga din natin nalaman kung sino talaga yung pagkakatiwalaan natin ng mga politiko. Lalo na yung na maraming nagsibaliktaran. Marami tayong nakilala na mga dating kakampi ng mga Duterte na akala natin pangmatagalan na nilang magiging kaalyado or kakampi, pero doon natin na pagtanto na talagang bandang huli ay kakalabanin din sila. Noong mga panahon nga noon, ang kagustuhan nitong mga to kung ano yung kagustuhan ng mga Duterte para sa bansa natin. Pero ngayon, dahil natatabunan na sila ng pera at bumabaha ang pera sa kanila, mas pinili nilang masuportahan ng mga makakaliwa kaysa sa mga Duterte, no? So dito napakaganda rin ito. At ayun, ang isa pa sa pinakamaganda rito, hindi po nawalan ng mga supporters ang mga Duterte, kagaya na lang niyan yung si congressman at saka yung iba't iba pa. Alam mo, sa totoo sin marami yan May mga nakakausap nga kami na kaya hindi nila masyadong ipinapahalata na suportado nila ang mga Duterte kasi ayaw din nilang paginitan sila. Unang-una, ayaw nilang mawalan ng pondo. Kasi ang panakot nila Martin Romualdez at nila Marcos Jr. Tanggalan ng mga pondo yung mga kakampi sa mga Duterte. Yun yung panakot nila Tutusin, may isang congressman nga dyan na umamin na kapag hindi siya pumirma sa impeachment, wala siyang pondo. Wala siyang pera na may pangtutulong sa lugar niya. Ang tanong, pinagtutulong ba talaga? Yun pa yung isang katanungan doon, no? So, talagang ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta pa rin kay Vice sa mga Duterte na kahit ganyang kaigpit ang ginagawa sa mga sa mga politiko na kumakampi sa mga Duterte. Parang RJ. Ang magandang ang i-compare dito si Pastor at si Marcos. Ina nyo, kung corrupt yung leader, yung mga nasa baba niya talagang corrupt Wala nang pakialam Kasi nakikita nila, yung leader nila ay corrupt. So pwede naman pala kami gumawa niyan Kasi yung leader namin nagagawa, di ba? Nagagawa niya, di gagawin din natin. Unlike dito kay Pastor, nakikita nyo na hindi corrupt. Kasi yung mga nasa baba niya, productive. At kitang-kita naman natin lahat na yung resibo ni Pastor na nagagawa niya, nakakatulong, doon pa lang, malalaman mo nang wala talagang korupsyon tong mama na to. Unlike dito, yung flood control project na lang kitang-kita na natin 1.4 billion per day. Grabe. Tapos, so, ang nangyayari, pag corrupt ang leader, sumusunod yung nasa baba. Pag magaling ang leader, sumusunod yung mga nasa baba. So, si Pastor, kitang-kita natin, pag kinumpir tong dalawang to, Marcos at Pastor Kibuloy, ay wala na. Wala na. Malayo talaga. Parang nasa buwan na si Pastor, ito si Marcos nandito pa rin sa lupa. Sa lupa pa rin. Pag kitang-kita ng mga Pilipino at kitang-kita ng lahat na kung gaano kasablay talaga tong Marcos administration na to. Ang galing nga kasi pinapakita ng Panginoon, ng Diyos, kung gaano kagaling si Pastor. Dahil ginipit nila. So may purpose din talaga siguro ang Panginoon kung bakit nangyari itong mga bagay na to. Para makita at ilabas, makita nating lahat na itong Marcos na to talagang wala talaga sa lipunan. Kasi walang nagawa. Tapos, ayun nga, napapabalita, ang dami nangyayari. Yung hair follicle na yan, hindi niya pa magawa. At, ewan ko ba sa ibang Pilipino na to na patuloy pa rin sumusuporta dito kay Marcos. At, dahil nga,
At sabi mo nga, napaghiwalay na yung Duterte at Marcos, pero may pilit pa rin dumidikit. At kilala natin kung sino yan. Dahil ilaglag niya na yung mga kamag-anakan niya. Pero pag dudugtungin natin yung sila mamaya dyan, no? Parang RJ. Pero mabalik tayo doon kay Pastor ganina. Alam nyo, eto, hindi ko naman sa kinakatuwa na nakulong si Pastor. Pero ang ganda din nung nangyari. Kasi nga, diba tayo dati kritiko ni Pastor. So, nung mga panahon na hindi natin siya kilala masyado eh. Kilala natin siya, parang nagagalit tayo na wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Pero tayo, patuloy pa rin na, binabanatan. Pero ang ganda rin ng plano ng itaas dahil ipinamukha niya sa buong Pilipino, sa buong Pilipinas na ibang-iba ang pagkatao ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dono. Samantalang, para sa muling bahagi ng campaign period, muling umarangkada ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator movement sa isang makulay at mainit na motorcade sa pagkakataong ito sa South Cebu. Si Charmaine Balagon sa detalye ng balita. Ay, ito pala. Live pala, live. Oh, live. Ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi mga kapartner. Matapos ang matagumpay na nationwide meeting de avance ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi nagpaawat ang mga Cebuano sa kanilang pagpapakita ng mainit na pagsuporta sa nag-iisang pastor ng Team Duterte. Isang motorcade ang ikinasa upang ipakita ang kanilang solidong paninindigan. Maagang nagtipon-tipon sa South Road Property sa Cebu City ang daan-daang kalahok na masiglang nakisa sa motorcade ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator movement kasama ang mga taga-suporta ng PDP laban at ang kilalang political vlogger na si Boss Dada. Binaybay ng grupo ang mga pangunahing kalsada ng Talisay City, Minglanilla, Naga City, San Fernando at Carcar City. Sa bawat lugar na kanilang dinaanan, sinalubong sila ng masiglang sigaw ng mga kababayang Cebuano na ramdam ang pananabik at suporta sa mga kandidato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kitang-kita ang galak at pag-asa ng mga tao sa mga bagong liderato na kanilang nais mailuklok sa Senado laban sa mga kilalang pangalan na matagal nang nananatili sa pwesto. Samantala, nagpatuloy ang makulay na motorcade sa mga bayan ng Barili, Ronda, Dumanhog at Sibunga. Sa bawat pagdaan ng grupo, ipinakita ng mga residente ang kanilang mainit na pagsalubong at pagbibigay pugay, patunay na kanilang suporta sa mga kandidato ng Duterte. Ang mainit na suporta ng mga Cebuano para sa mga kandidato ng Duterte Bloc ay patunay lang na hindi ito eksklusibong hawak ng kung sino mang politiko. Ayon sa mga residente, ramdam nila ang tunay na malasakit at liderato ng mga Duterte kaya't buo ang kanilang tiwala sa Duterte senatorial slate. Sa patuloy na pag-iikot ng kampanya ng Ayusin Natin ang Pilipinas sa iba't ibang panig ng Cebu, malinaw na ramdam ang determinasyon ng mga mamamayan na bantayan ng boto para sa kanilang napiling mga kandidato. Mula dito sa Cebu, ito si Charmaine Balagon, yung citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo. Yun, maraming salamat, Mama Charmaine. Di alam nyo, tutusin kahit naman din saan ako pumunta ko. Ang dami ko ng lugar. Dahil nga sa SMA na, yung dami ko nang napuntahan na lugar eh. Pero doon talaga, hindi po kami nagsisinungaling, hindi kami nagyayabang. Kahit saan kami pumuntang lugar, ang sinisigaw talaga ng mga tao, Duterte. Yang Duterte senatorial candidate talaga. Siyempre, nandyan din ho, lalong-lalo na kay dyan sa Cebu. Kay mainit ang suporta dyan sa Cebu, kay Pastor. No? At talagang sabi nga nila, daya na lang talaga ang magpapatalo sa Duterte senatorial candidate. Kaya nga palagi namin kayong hinihimok, mga kababayan, na sa pamamagitan, kahit isa ka lang, pwede kang makakuha ng 1 milyon na boto. Alam mo kung bakit? Halimbawa ako, paring RJ, binulungan kita. Boto mo, number 53 Sabihin mo na rin sa kasama mo yan. So yung isa, sasabihin niya yun. Hanggang sa kumalat ng kumalat yun.
Yung ganun ka, yun ang palagi ko sinasabi sa mga pag ako ay pupunta sa mga campaign rally na hindi kung ilan tayo na ikinig dito, napakadami natin. Pag eto, yung sinabi ko, ikinalat nyo, halimbawa, plataforma ng Duterte senatorial candidate, anti-corruption, anti-drugs, tsaka pagbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. So kung yan tatlo na yan, ikinukwento niyan sa kamag-anak, kakilala, kaibigan, pag kinukwento niyo yung mga plataforma ng Duterte senatorial candidate, may inganyo Maaaring sa tatlong pinagkwentuhan mo, 2 o 1 ang makukuha mong boto dyan. Tama. Pare. Maganda dito kasi... Wait lang, ang pogi nung nasa ang pogi nung nasa screen. Alam mo, si Boss Dada, pag naglalakad ka mo, congressman no? Kamukha na rin to ni Martin Romualdez Pare, RJ. At, uy, yari ka dyan pagbalik niya. Wala naman siya dito At ang maganda dito sa Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement, ang mga Pilipino kasi sarado yung utak dahil dun sa mga pinapakalat na chismis nitong mga, lalo nitong administrasyon na to. Tama. At dahil nga dun sa mga vloggers nila, kumakalat ng kumakalat dyan. At maraming naniniwala kasi naiimpluwensyahan. Ang maganda dito sa movement na ito, napapakita natin sa mga tao kung ano yung tunay. Kung ano yung dapat. At kung ano yung, yung malawak, i-open yung sarili nyo. I-open yung pag-iisip nyo na hindi porket sinabi nito, hindi porket pinakalat nito, totoo na. Yung Talanong Gold nga, pinakalat, naniwala yung iba At yung isa pa, yung 20 pesos na bigas, di ba? Sinabi ng Pangulo, ni Bongbong Marcos, tatupad nga. Pero parang alanganin talaga yan. At ang maganda talaga dito sa nangyayari is nakikita ng mga Pilipino yung tunay kung sino talaga si Pastor Quiboloy. At yung nilalatag niyang plataforma, makatotohanan. Hindi lang basta nagsabi na, yung gutom, gusto ko mawakasan yan. Yung pag-aaral, gusto kong mag-aaral kayo. Yung gusto ko ganito mangyari. Hindi lang ganun. Pag sinabi niya na gusto ko yung may hirap, magkaroon ng mga trabaho, meron siyang paliwanag. Hindi lang niya basta sinabi. Ayun ang maganda kasi pag magsasabi ka ng isang salita na wala namang masasabi ko na laman o sinabi mo lang at hindi mo ipaliliwanag ng maayos, sinabi mo lang yan. Walang ibig sabihin yan. Unlike dito kay Pastor na pag sinabi niya, meron siyang paliwanag paano natin gagawin, paano natin sisimulan, at paano matutupad itong mga bagay na to. Yun yung maganda, partner. At saka may talagang masasabi ka na kapag sinabi ni Pastor na katulad yan, halimbawa, siya ay senador na. O magpapatupad tayo ng batas na ganito. So, yung batas na yun, hindi mo na kailangan pagdalawang isip Kasi makikita mo, may may ebidensya siya. May resibo siya, may nagawa siya. Kaya nga hindi mo talaga may isip na ito ay parang katulad lang nung kay Marcos na gagawing 4 pesos ang pamasahe sa jeep. 20 kilos na bigas, Talanong Gold. Diba? So yung mga ganung salita, talagang napakalayo kay Pastor noon. Sa totoosin nga lang, paulit-ulit to namin sasabihin na si Marcos Jr. ay sobrang namangha nung dumalaw yan noon kay Pastor Apollo C. Quiboloy para nung pangangandidato niya ata nung senators, tas yung vice president, tas nung presidente. So ibig sabihin, 3 beses siya natulungan ni Pastor na talagang namamanga siya dyan sa kingdom, no? Tsaka pag si Pastor ang nagsabi, parang siya nga lang ang may karapatan na mga senador na, yung iba, bukod sa Duterte na, parang siya lang ang may karapatan na magsalita ng pag ginawa ko to, gagawin ko to. Kasi nakikita naman na natin lahat may ebidensya, no? Oo, hindi naman na magsisinungaling. Paano magsisinungaling? May ebidensya na nga, di ba? May breaking news tayo, paring RJ. Pamangkin ng dating DILG Secretary. Pamangkin ng dating DILG Secretary at ngayon senatorial candidate Benhur Abalos, sangkot umano sa pag-aalok
ng 30 milyong halaga kapalit ng pagkapanalo ni Mayor Candidate Attorney Jerry Montefalcon ng IBA, Zambales. Yan. Lagot yan, ha? Malupit tong ano na to, ha? Malupit tong balitang to. Pero 30 million, ganyan pala kalaki ang kalakaran para lang manalo ka. At partida, ang masama kasi dito, tumatakbong senador. Etong si Benhur. Oo nga eh. Baka mamaya involved ang kanyang pamangkin dito, ha. So tutusin, hindi po ang unang nagbalita nito yung presidential tracker ata yun. Doon ko nakita itong balitang to eh. So mahirap po itong itong ganitong sistema. Oo. Tsaka dito malalaman na buhay talaga ang bilihan ng boto. Tsaka dami nilang pera. 30 million. Oo, saan kaya kinuha, no? Yung mga ganyang pera na yan. Tsaka ito, hindi ko naman siya sinasabing ganyan din si Benhur. Hindi ko naman sinasabing ganun, no? Pero malay mo din. Pero minsan napapaisip din ako kasi may mga listahan ngayon na pinakamalalaking ginastos ang mga at si Benhur parang pang-apat ata to. Naku, pang-apat pa siya. Sa pinakamalakas na kasi biro mo nasa ads, nasa tarpaulin kahit sa makita, nasa billboard. Tapos nasa iskinita. Iskinita? Oo, kahit iskinita meron yung picture niya eh. Grabe, talagang alam yun kasi mga advertisement nandoon. Sa bus nandoon. Birin mo, saan kaya kumuha si Benhur Abalos? Kaya ito minsan naiisip ko yung panaginip ko dati. Ayan na, meron na. Ito nasabi ko to dati, panaginip ko paulit-ulit, minsan napapaginipan ko to 5 beses eh. Grabe na yung kasi yung nila kay Pastor, kasi dati kasi para malaman mo, may pabuya sa ulo ni Pastor na 112 million ata sa ibang bansa yun. So malaking pera na rin yun, no? 100 million. Ay, oo nga, no? So nanaginip ako sabi ko, yan ata yung yung mga pera ngayon na nakikita natin ng ibang mga politiko. Yung kasi sa totoo lang maraming mga talagang inoperan ng malalaking halaga. Pumondo na, no? Oo, pero panaginip po yan, ha? Panaginip to, maraming mga tao na inoperan ng malalaking halaga para lang gipitin si Pastor at ang KOJC. Oo, kasi kahit na alam natin, kahit na wala naman talagang, hindi naman dapat gawin, ginawa talaga nila. Tapos, kita natin gaano kasinungaling si Marcos. Sipin mo, mapasunod mo yung 6,000 na police, medyo rin yan. Medyo matindi. At yun pa, isa pang breaking news. Ay, ito na. Yung laglagan na naganap, inamin ni Sen. Amy Marcos na hindi kontrolado ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. ang bansa ngayon. Nako. Ang kumokontrol daw sa Pilipinas ngayon ay si Speaker Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos. Anong masasabi nyo dyan, mga netizen? Nako po. Grabe comment yan, na kayo, comment. Alam mo, ito talaga si Amy, ewan ko pero mahirap pagkatiwalaan eh. Alam mo na pala. Diba? Bakit ngayon mo lang tiniming na mag-e-eleksyon? Tapos tiniming mo na para kang bibitaw sa Marcos kasi iba ka. Iba ako eh. Okay lang Marcos ako eh. Pero yung mga yan, iba yan. Hindi yan katulad ko na sila ang kumokontrol. Tsaka matagal mo nang sinasabi na dapat pangalanan ni Bongit ba? Bongit ba ang tawag niya dyan? Yading. Yung mga smuggle dati, pero hanggang ngayon hindi pa rin na lumalabas yung mga yan, yung mga pangalan yan. At ito na naman, lumalabas na naman na dilaglag mo sila. Ewan ko, uso talaga ang laglagan ngayon sa alyansa. At pinangalanan niya mismo si Romualdez at si Lisa ang namumuno puppet na talaga si Marcos. Hindi, sa totoo lang, talagang naniniwala din ako sa sinabi niya nito. Pero hindi dahil doon, boboto ko na siya. Tama. Hindi, ito kasi, bilang isang leader, kadalasan na pagtatanto ko rin na ang hirap din talagang paniwalaan din na
Alam mo yun, kasi minsan parang walang alam talaga si Marcos eh. Di ba minsan may mga interview na lutang siya, may mga interview na hindi niya alam yung sasabihin niya, parang hindi niya alam yung tinatanong sa kanya. Meron nga partner, maidikit ko lang yung tinatanong sa kanya nung alam ko foreign yun eh, foreign news eh. Ano sabi? Tinanong si Marcos about sa corruption. Tumawa si Marcos. Tawa siya. Tapos tinanong ni reporter, bakit natatawa ka? Tanong ko about corruption. Doon pa lang medyo alanganin na. 'Di ba, partner? Ang kasi talaga nito dito, talagang ako naniniwala din talaga ako na si Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez din talaga ang isa sa mga kumukontrol. Pero hindi mo masasabing walang alam ang kapatid mo. May alam at may alam yan. Meron yan. Pwede mo, mas maganda sana dito kung mas maganda sana dito kung ang kumukontrol ng Pilipinas ay 3 tao. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, tsaka Lisa Araneta Marcos. Pwedeng ganun. Kasi dito lumalabas dito sa sinabi ni Amy Marcos na hanggang ngayon, pinagtatakpan niya pa rin yung kapatid niya. Oo, pero hugas kamay pa rin siya. Hugas kamay pa rin. Kaya dito medyo nalalabuan ako. May pinagtatakpan dito. Kaya mga kababayan, tsaka ito pa, chinempo pa ng eleksyon. Ang tagal-tagal nyo nang magkakasama, hindi mo alam. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal mo nang kakilala yung mga yan, hindi mo pa rin ba alam, hindi mo ba natutunugan? Posible naman na hindi mo natutugan. Doon pa lang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng Pilipinas, alam mo na kung ano yung ibig sabihin nun. Pero dito hindi tayo naniniwala ako sa sinabi niya pero hindi natin siya iboboto. Duterte lang dapat, siyempre. At may kakapasok lang na balita, Senator Cynthia Villar nagdeklara ng suporta sa kandidatura ni Pastor Kibuloy bilang senador sa 2025 election. Wow! Balakpakan natin yan. Good news po ito At hindi rin basta-basta ang mga bilyar Kahit paano may sariling may sariling talagang tinatawag na supporters ang mga bilyar. Pero yun nga sorry na lang kasi kami nakapix kami sa 10. 10 kasi marami talagang nagsasabi na mas mananalo at walang malalaglag sa 10 Duterte senatorial candidate kapag 10 lang ang binoto mo. Huwag mo nang pasobrahan ng 2. Ang maganda dito sa mga bilyar kasi dati rin naman kasing Tsaka kaibigan din naman talaga ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, lalo na pinagkatiwalaan niya si Mark Villar, di ba? Natahimik lang. Natahimik lang. Mark Villar natahimik lang. Maganda naman yung ginawa ni Mark kasi nakita naman natin yung mga yung mga kalsada na ayos. So magaling talaga itong mga bilyar, lalong-lalo na sa kalsada. Bayang bahay. Para RJ. Meron tayong isang balita. Numero 1, si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Habang pumapangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Buong pagtitiyak ding sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi siya tumatakbo para sa pera, ambisyon, kundi para ayusin ang bansang Pilipinas. Si Margot Gonzales magbabalita. Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy ang nanguna sa naturang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Bosita. Sa isang recorded message, sinabi ng leading senatorial candidate na si Pastor Apollo ang dahilan kung bakit dapat siyang iboto sa Mayo 12. Ayon sa butihing pastor, hindi siya tumatakbo upang magpayaman o magsulong ng personal na ambisyon, kundi upang magdala ng tunay na pagbabago at maglingkod sa bayan upang itaguyod ang
isang bansang malaya mula sa korupsyon at tunay na maayos ang pamamahala. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Samantala, patuloy ang malawakang kampanya ni Pastor Apollo Quiboloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat, kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Atty. Israel Totorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si Pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan, yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya. Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo Quiboloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte. Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ng desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Lahat naman ay nasa control po ng Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are really very hopeful na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo Quiboloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo Quiboloy. Para sa Diyos at Philippines, kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News. Ganda ng sinabi ni Pastor na malaya sa korupsyon at sa mga tumatak na public servant na nag-aabuso ng mga kapangyarihan, di ba? At dito natin makikita na kung mababaw ka talaga, maniniwala ka dun sa mga akusasyon kay Pastor. Kasi akusasyon pa lang Akusasyon pa lang. Ayan ang problema dito sa Pilipinas Pag inakusahan ka, parang guilty ka na. Kaya nga tayo may korte para dyan litisin kung totoo yung akusasyon na yan. Ang problema, pag naakusahan ka dito sa Pilipinas, parang may mantsa ka na. Mga kababayan, etong convicted Kilala naman natin kung sino yan. Si Franz Castro, convicted yan. Sabi ng Supreme Court yan, convicted. Andyan, malaya. Nasa labas. Unlike itong si Pastor Apollo Quiboloy, inaakusahan pa lang, pero nakakulong. Now, pero nararamdaman natin na malapit na nga lumaya si Pastor. At ito na nga, konting panahon na lang mga kababayan at mararanasan na natin yung pagbabago. Siyempre, sa tulong nyo yan. Ang magandang gawin natin mga kababayan is lamangan natin ng todo. Yung parang nangyari dun sa nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi makakahabol yung kalaban. Lamangan natin ng sobra, lamangan natin ng todo, nang hindi na sila makahabol at makapandaya sa natin dito sa eleksyon na to.
Yan lang ang ating magagawa ngayon. At syempre, walang imposible sa dasal. Kailangan nating samahan ng dasal tong mga pinaglalaban natin. Hindi lang tayo puro sigaw ng sigaw, laban ng laban, sugod ng sugod. Kung walang dasal na kasama, hindi mangyayari yan. Hindi maawa ang Panginoon sa pinaglalaban natin. At pumili kayo ng dapat nyong iboto at yung karapat-dapat para sa pagbabago ng Pilipinas. At ang nakikita lang natin dyan ay ang ating mga masasabi kong liwanag sa dilim, itong Duterte, especially si Pastor Quiboloy. Partner. Yun, no? At ayun, bilang last message ko na rin, ito na po yung pagkakataon natin dahil kagustuhan nyo po ng pagbabago, kagustuhan nyong mawala ang korupsyon sa Pilipinas, kagustuhan nyong mawala ang droga, at kagustuhan nyong magkaroon ng kanya-kanyang hanap buhay ang bawat Pilipino na pangmatagalan. Hindi puro ayuda dito sa bansang Pilipinas. So, ito na yung pagkakataon ho natin para matupad ho yun at suportahan po natin ng Duterte senatorial candidate. Siyempre, isa din po yan sa kanilang magagawa yung ma-atras po yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, pag nahihalal po natin ng 10 Duterte senatorial candidate, ay hindi na rin po tayo kakaba-kaba na baka ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam naman ho natin kung gaano kagahaman at kung gaano kasakim sa kapangyarihan yung mga nais na sumunod at nais na pumalit sa posisyon ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, wag na ho nating sayangin itong pagkakataon na to at iboto na po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. So marami pa dapat tayo pag-uusapan pero tayo ay kapos na ng oras. Kita-kita po tayo muli mga kabanateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Jay Guevara. Ako naman po si Paring RJ. Hanggang sa Lunes, happy weekend po sa ating lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.